Risa o Ngagba? Oh, kung papipiliin kayo mga kababayan, alin ba kayo sa dalawa? Ito bang Team Virus mga kababayan o Team Ngagba? O di ba kayo'y ang gusto nyo ay pag-uumpugin nyo na lang ang ulo ng dalawang ungas na ito dahil mga kababayan, ang kanilang solusyon sa ating bansang ito ay si Alice Guo. Sa dami po ng problema ngayon ng ating bayan o bumaha, nasalanta ng baha, na landslide, na biktima ng bagyo. Ang focus ng mga ungas na ito mga kababayan ay si Alice Guo. At ang kanilang pinagdedebatihan ngayon mga kababayan ay yung pag-picture-picture kay Alice Guo. Dahil sabi ni Risa, mga unprofessional. Na nakipag-selfie-selfie pa itong mga opisyalis ng gobyerno dito sa puganting itong si Alice Guo. Pero ipinagtanggol naman ni PBBM mga kababayan itong kanyang mga tauhan. Gaya na lang ni Black Rider Abalos. Sabi ng ating presidente, ano naman ngayon? Tayo naman ang selfie capital of the world. No big deal. Panoorin niyo po mga kababayan. We want answers, not a photo shoot. Palibhasa mga kababayan natabunan sa kasikatan ni Alice Guo. Ginagamit kasi yan ni Virus mga kababayan para sa kanyang self-promotion in aid of election. Para sa 2028 natakbo itong presidente. Inendorso na nga siya ni Trililing, di ba? Scratch siya sila ni mga kababayan dahil gusto na ni Trililing na si Virus na ang magpresidente sa 2028. Ngayon pa lang mga kababayan, pasikat na. Galit. Dahil nalamangan sa kasikatan ni Alice Guo. We are the selfie capital of the world. Samantalang itong Diyos mio, ang kanyang rason naman mga kababayan, we are the selfie capital of the world. 5,500 flood control, labangga ng isang barko. Baha ang buong Metro Manila. Diba? Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Guo ang pagka-aresto niya. Fan meet? We are the selfie capital of the world daw, sabi ni BBM. Ano ka ba, Virus? Kulang na lang red carpet. Lagyan mo ng red carpet. Justice Department. Hindi lang yan, nilandi pa nga ni Abalos. Na nakakasakop sa Bureau of Immigration at Alice? Ikaw pala si Alice? Ikaw naman. Kadiri. Inappropriate nga o wala sa lugar ang inasal ng mga tauhan ng dalawang bureau. Kaya i-issuean sila ng show cause order o pagpapaliwanagin. Pati si Abalos, pati si Marbil, tumawa. Pero ano magagawa mo, Virus? Pati presidente, okay lang sa kanya. Dahil as long as pag-uusapan nyo si Alice Guo, okay lang, idadivert natin ang usapan na totoong problema ng bayan dito kay Guo, kay Kibuloy. Sabi rin ng direktor ng NBI, dapat hindi ganon ang ginawa ng mga ahente. Patawarin mo kami. Abalos at Marbil. We act professionally. They will be reprimanded. What do you expect? Mga payaso na itong nagpapatakbo ng ating gobyerno ngayon mga kababayan para tayong nasa circus. And a stern warning na wag nang mauulit. Pero sana raw ay maunawaan ng publiko na reaksyon ito ng mga tauhan matapos magbunga ang ilang linggong paghihirap sa Indonesia. Hindi ko jelly si Virus mga kababayan. Sinong kasiyahan, day and night nagtatrabaho kayo. Walang matutuluyan, nagho-hotel, walang... Ang nagagalit yan mga kababayan, itong mga walang alam sa teknolohiya, Mukha nga. Tapos ang budget. At kaugnay ng di agad pagposas kay Guo. Wala pa sa jurisdiction natin. Jurisdiction pa ng Indonesia yun. Pagsakay niya ng eroplano, pinusasa na siya, nilagyan na siya ng damit na detainee. Paliwanag naman ng Interior Secretary. Yan kasiguhin nyo si Abalos. Parang nakipag-meet up lang mga kababayan na. Si Marbil, abotay nga yung tawa. Malamang kinantahan ng salamat yan. Salamat, Alice Guo. Para lang umano sa documentation, ang kuwang ito kasama si Guo. So sinasabi niya sa akin that pustahan tayo, ngingiwi ito. Meron daw threat sa kanyang buhay. Buhay. Ang ginawa ni Chief Marbil, nire-record niya. So we looked at the camera. Di ba naman kung ano ginagawa nito, nagpapakyut pala. Ikaw nga, dinig na dinig namin. Papakyut na rin. Alice, ikaw pala si Alice. More of na talaga, natutuwa siya talagang
Iba yung first time niya makita yung sekretary natin. Isa pa tong, oh Diyos me, what do you expect mga kababayan kung ang presidente, ganon. Ganyan din ang kanyang mga galamay. They feel so comfortable. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Part of the new culture now. Paano ba yung uto niya? Huwag mating ganyan sa Papakuhalagan ng kahit ano. Kasi popost nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na Rizal de Virus, inggit ka lang, hindi ka nakapag-picture. nag-aresto. We are the selfie capital of the world. Ganyan nagrason ang mga presidentiable mga kababayan. We are the selfie capital of the world. Basta, kahit ano, pag-usapan nyo lang si Alice Guo dahil huwag nyo na pag-usapan itong ating kalagayan ngayon. Diba? Hindi nag-selfie. Huwag nyo na pag-usapan ng baha, ha? Hindi mo naman pigilan ng tao na nangumiti. So, Hindi rin namin napigilang matawa. they just had a selfie. I don't think there's much more to it than that. Virus, makinig ka. Awayin mo. Singaggag. Papalag si Senador Risa Ontiveros, chairman ng isa sa mga komite na nag-iimbestiga kay Guo. Dapat sa Senado muna siya maimbestiga. Nag-aagawan ng mga kababayan. Sa akin na ang fame. Agawan na sa fame mga kababayan dahil celebrity na si Alice Guo. Dapat sa Senado. Para makaharap sa hearing sa Lunes. Parang naagawan ng candy, no? Dahil sa Senado na dapat, hindi na dapat doon sa korte. Ginagalang ko ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant. Ikaw ba nakahuli, Virus? Pero ang Senado... Dahil mayroon silang script sa Senado, mga kababayan paano na lang yung script nila? Na mukhang ang ididiin mga kababayan. Mga Duterte na naman. Wala bang bago, Virus? May pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcement. Dalawa na ang kanyang biniktima mga kababayan, si Kibuloy at si Alice Guo. Sa Jakarta. Dahil hawak na ng korte si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo, kinakailangan na ngayon ng Senado na humingi ng permiso sa korte tuwing kakailanganin ito. Isa pa to si Morong. Si Porong na anti-Duterte din, no? Anti-fake news daw mga kababayan. Yung nag-upload siya ng picture mga kababayan tapos nahagip ang kanyang laptop na may mga masiselang mga litrato na ang lalaswa. Si Guo na dumalo sa mga pagdinig. Sabi ng abogado ni Guo, hindi niya masisiguro na makakadalo sa hearing sa Lunes si Guo dahil depende na raw ito sa korte. Sabi ni Rizal Ontiveros mga kababayan, up to 1,218 years in prison. Kung ako dyan, Alice Guo sa'yo huwag ka nang magpa-operate. Dahil kahit pa 1/10 yan ang magkatotoo, 100 taon din. Glabas mo ng kulungan, kalansay ka na. Ako gusto ko talaga mag-atensyon dahil ang daming i-clarify dyan. Eto mga kababayan sa bigat ng parusang sinasabi ni Virus, 1,218 years in prison. Kapag 10 taon dyan ay hindi magkatotoo, talagang niloloko na lang tayo tapos ang madidiin ng mga Duterte ay alam na natin sa script. Stick to the plan. Nagpatakas sa kanya, di ba? Sino ang nagtulong sa kanya para umalis siya ng bansa? I'm sure mas dumadami yung threat ngayon dahil may mga involved dyan na hindi natin kanila kung sino. PNP ang may custody niyan. It's all up to the court kung papayagan siya. Nag-aagawan na. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na grabe, nag-aagawan na sila kay Alice Guo? Pasikat. Kinalimutan ang problema ng bansa dahil kay Alice Guo. Dahil parang nililibang tayo mga kababayan dito sa mga balitang tila teleserye. Post your comments below.